Sa isang pantasyang mundo, kung saan nakukuha ang mga espesyal na kakayahan sa pamamagitan ng pagkain ng sinaunang prutas, nangangarap si Light Underwood na maging isang dakilang adventurer kasama ang kanyang kaibigang si Lena, at sabik niyang hinihintay ang mga kapangyarihang magdadala sa kanila sa kaluwalhatian. Si Lena ay nakakuha ng kakayahang Holy Sword na naglagay sa kanya bilang isa sa mga pinili, habang si Light sa kanyang kamalasan ay binigyan lamang ng titulong Fruit Master. Isang kakayahang nagpapabilis ng pagtatanim at pagani ng prutas, pero walang silbi para tuparin ang pangarap niyang maging adventurer. Siya ay binalaan rin ng banal na sister na ang pagkain ng prutas ng 2 beses ay ipinagbabawal dahil maari itong mauwi sa kamatayan. Dahil wasak na ang kanyang kinabukasan bilang mandirigma, tinanggap ni Light ang buhay bilang magsasaka, habang si Lina ay ipinatawag sa banal na lungsod para sanayin bilang isang maalamat na mandirigma. Nagsimula siyang magtanim at magbenta ng mga ani. Kahit kumikita siya agad dahil sa kanyang kakayahan, pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa kanyang buhay. Biglang nagbago ang lahat ng dumating sa kanyang bahay, ang isang dalagang nagngangalang Ayla na iniwan sa kanya ng hepe ng baryo ng walang paliwanag. Kahit mahirap sa simula, natuto silang mamuhay ng magkasama. Isang araw naghanda si Ayla ng nilaga gamit ang mga prutas na nagbibigay ng kakayahan na hindi niya alam ay hindi na maaring kainin muli ni Light dahil sinasabing nakamamatay ang pangalawang prutas. Pero sa halip na mamatay, nagising kay Light ang isang bagong kakayahan. Immune siya sa lasong epekto ng mga sinaunang prutas, at bukod pa ron ay nakakuha siya ng tunay na kapangyarihan para lumaban. Si Ayla naman ay nakakuha ng kakayahang Sword God na nagpalakas ng kanyang lakas at resistensya laban sa mahika. Desididong subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, sinubukan ni Light na putulin ang isang punong dati ay hindi niya matibag at nagawa niya ito ng madali. Dahil sa tuwa, nagpa siyang pumunta si Light sa Adventurers Guild para subukan kung maari na niyang tuparin ang kanyang pangarap. Sumama sa kanya si Ayla at namangha sa iba't ibang kakayahan ng mga adventurer. Pero may isang bagay na nagpalayo sa kanila sa lahat. Si Light lamang ang may dalawang kakayahan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga siga ang nang-asar sa kanya. Tinutukso siya bilang ordinaryong nagtitinda ng prutas. Isa sa kanila ang umatake, pero biglang napahiya ang lahat ng madali niyang napigilan ang atake. Dahil pinabilis ng kanyang kakayahan ang kanyang reflexes at naging mas delikado siya sa laban. Dahil sa takot, umatras ang mga agresor, at sa wakas ay nakakuha si Light ng kanyang unang misyon bilang adventurer, ang pumatay ng isang espesyal na slime. Kahit kilala itong may matinding depensa, natalo niya ito sa isang hampas lamang. Pagkatapos ng misyon, nagdiwang sina Light at Ayla at sabik na bumili ng pagkain gamit ang kanilang gantimpala. Pero biglang naputol ang saya nila nang makarinig sila ng desperadong sigaw ng tulong. Ang parehong mga siga mula kanina ay inatake ng isang ogre at ginamit si Light bilang pang-distract para makatakas sila. Ngayon nakatutok na ang halimaw kay Light. Binalaan siya ni Ayla na kahit bumuti na ang kanyang galing sa espada, mahina pa rin ang kanyang resistensya at maari siyang mamatay kung tatamaan ng diretsuhan. Pero desidido si Light dahil ang pagkatalo sa ogre ang magiging grand debut niya bilang adventurer. Sa kritikal na sandali, nag-unlock siya ng isang espesyal na technique na tinatawag na demonic slash at natalo niya ang ogre sa isang atake lamang. Nagulat ang mga adventurer na minamaliit siya kanina, at ang sungay ng ogre ang nagsilbing patunay sa guild, kung saan hindi napansin ang kanyang tagumpay. Sa wakas, nagsimula na ang kanyang landas bilang adventurer. Dala ng bagong kapangyarihan at kagustuhang muling makita si Lena, handa na siyang patunayan sa mundo na kahit ang isang fruit master ay maaring maging alamat. Sa wakas, nagkita silang muli ng kanyang kabatang kaibigan na si Lina, pero laking gulat niya nang magpanggap itong hindi siya kilala. Medyo naguluhan si Light, pero nagpa siyang magpatuloy at tinanggap ang mungkahi ni Ayla na kumain ng pizza habang hinihintay ang bayad sa kanilang misyon. Pero biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang lapitan siya ng palihim ni Lena na nakatakip at sinabi sa kanya na hinaan ang kanyang boses, tinatanong kung bakit nasa guild siya, gayong dapat ay nag-aalaga lang siya ng prutas. Ipinaliwanag ni Light ang lahat ng nangyari at natuwa si Lena na natupad ang pangarap niyang maging adventurer. Pero biglang naging seryoso ang usapan nang sabihin ni Lena na nagtatrabaho siya sa sacred group na pinili ng banal na sister. Kahit mataas ang sahod, laso ng kapaligiran, at pinayuhan niya si Light na lumayo. Iginiit ni Light na malaman pa at ikinuwento ni Lena ang nangyari 2 buwan na ang nakaraan nang hulihin nila ang isang ahas.
Gumamit ng napakaraming apoy ang secret na sinira ang buong mga bukirin, pero walang pakialam ang pinuno nilang si Grouse. At sinabi na ang tanging tungkulin nila ay patayin ang halimaw kahit libu-libong tao pa ang mawalan ng tahanan. Nang subukan ni Lena na kumprontahin ang banal na sister, ginawa nitong malinaw na ang dulo ay laging makatarungan kahit pa maraming tao ang maghirap. Samantala na natiling nag-aalala si Light para sa kaibigan at nagpasya siyang kumprontahin si Grouse na nagyayabang sa kanyang pinakabagong tagumpay laban sa isang grizzly bear. Pero naging malinaw ang kanyang kayabangan nang ireklamo ng mga magsasaka na natuyo ng kanyang apoy ang kanilang imbakan ng tubig. Hindi siya natinag at inutusan pa ang receptionist na patahimikin sila. Sinamantala ni Light ang sandali para hilingin ang paglaya ni Lena mula sa grupo, pero kinutya lamang siya ni Grouse at inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon siya palabas. Bago siya umalis, binigyan siya ng babala na kapag naging kaaway niya si Grouse, sisiguraduhin ng banal na sister na magiging imposible para sa kanya ang maging adventurer. Kinabukasan nagpa siyang hindi na kaya ni Lena na manatili pa sa Sacred at ipinaalam kay Grouse ang kanyang balak na umalis. Hindi maintindihan ni Serum, isa sa mga miyembro, ang kanyang desisyon, pero ipinaliwanag ni Lena na mas pipiliin niyang sundin ang sarili niyang prinsipyo. Alam ang kanyang kapangyarihan, binalaan siya ni Grouse na hindi siya maaring umalis nang walang pahintulot niya. Malungkot na tinanggap ni Lena ang kanyang kapalaran. Pero biglang habang paalis na ang grupo mula sa lungsod, lumitaw si Light at inanyayahan si Lena na sumama sa kanyang koponan. Nag-atubili si Lena pero ipinaalala ni Light ang pangako nilang maging magkasamang adventurer. Naiinis si Grouse at hinamon si Light sa isang duelo kung matalo siya ay tuluyan siyang matatanggal sa guild. Sa laban gumamit si Grouse ng kakayahang Swift God na nagbigay sa kanya ng sobrang bilis at si Light na dehado ay nagawang depensahan lang ang sarili matapos makatanggap ng ilang malalakas na tama kaya nabali pa ang espada niya sa kalahati. Pero matapos suriin ang galaw ng kalaban, biglang pumulot siya ng simpleng walis tambo at ginamit ito para bigyan si Grouse ng isang tumpak na hampas na agad nagpatumba sa kanya. Nagulat ang lahat ng nakapanood at nagdiwang ang kanyang mga kasama sa tagumpay at sa huli sumama na si Lena sa kanila. Isang linggo matapos nito nagtrabaho ang grupo sa kanilang base sa banal na lungsod, pero agad nilang hinarap ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng kaaway sa Sacred. Nakatanggap si Lena ng mensahe mula sa banal na sister na humihiling na makausap siya, pero nang tumanggi siya ay binigyan sila ng mababang misyon gaya ng pagtanggal ng daga at pagkukumpuni ng bubong na may kaunting bayad. Nag-alala si Ayla at sinabi na baka hindi na sila makakakain ng pizza, pero sa kabila ng lahat masaya si Lena dahil sa wakas nagagamit niya ang kanyang kakayahan para tumulong sa mga tunay na nangangailangan. Kahit kakaunti ang gantimpala nakaramdam ang grupo ng kasiyahan sa paggawa ng tama. Isang bagong misyon ang dumating at pumunta sila sa Adventurers Guild kung saan nagpasalamat ang receptionist sa pagtanggap nila sa kahilingan nito ay agarang gawain, pero may problema dahil walang impormasyon tungkol sa halimaw na kanilang haharapin. 2 buwan na ang nakalipas nang mawala ang isang grupo ng mga adventurer sa hilagang rehiyon ng Montes Valley habang iniimbestigahan ang dami ng mga halimaw. Mula noon, 18 na at mga B-rank adventurer, kabilang sina Bork at Shira na mga guro ni Lena ang naglaho. Ang tanging bakas na mayroon sila ay lahat ng mga ito ay papunta sa mansyon ng yumaong Count of Montes, isang mayamang adventurer na matagal ng pumanaw. Ang mansyon ay unti-unting naagnas at ngayon ay tila iniwan na, at ang kanilang misyon ay hanapin ang mga nawawalang adventurer at tuklasin ang katotohanan. Pinaghinalaan ni Lena na sobrang delikado ito, pero si Light ay sabik na tuklasin ang Montes Valley, habang si Ayla naman ay iniisip lang ang gantimpala at posibilidad ng pagbili ng napakaraming pizza. Sa paglalakbay nagulat ang receptionist nang malaman niyang may kasamang dalaga na may kakayahang mag-analyze pero wala na siyang sinabi at nagbigay na lang ng swerte. Pagdating nila sinalubong sila ng makapal na ulap at kakaibang kapaligiran at ang mansyon ay kahawig ng isang kastilyo. Hindi maiwasan ni Light na isipin ang kayamanan ng may-ari habang sinabi ni Lena na ang mga mataas na ranggo na adventurer ay kumikita ng malaki at kaya niyang magpatayo ng sariling bahay sa loob lang ng ilang buwan. Nagselos si Light at nangarap ng sarili niyang tahanan na may bukirin habang si Ayla naman ay gustong magkaroon ng bahay na gawa sa matatamis. Biglang tumalon si Ayla sa tuwa at nadapa na damay pati ang iba at bumagsak silang lahat. Ginamit ni Light ang espada para pagaanin ang bagsak at kahit tila walang lohika gumana ito dahil anime.
Pagkabagsak nila ay agad silang napaligiran ng mga undead na kapag nakakagat ay ginagawang zombie ang mga buhay at ang mas nakakatakot ay nananatili ang kanilang mga kasanayan. Nagulat si Light nang makita ang mga kapwa-adventurer na naging halimaw. Isa ang umatake sa kanya pero ipinagtanggol siya ni Lena at inutusan siyang huwag mag-atubili. Nagpatuloy sila papunta sa mansyon at nakatagpo ng mas marami pang kalaban. Ipinakita ni Lena ang kanyang husay sa pag-adapt ng estratehiya. Depende sa uri ng undead, tinatarget niya ang puso ng mga zombie at ang gulugod ng mga skeleton. Napagtanto ni Light na malayo pa ang kanyang antas kumpara kay Lena, pero tumanggi siyang sumuko. Sa gitna ng laban, inatake si Ayla ng isang dambuhalang halimaw, pero biglang dumating si Lena at nailigtas siya sa oras. Kahit walang nasaktan, nakaramdam si Light ng matinding pagkakasala dahil sa kanyang pag-aalinlangan at nangakong hindi na muling mangyayari ito. Bago umakyat sa ikalawang palapag, napansin ni Light na may higit sa 18 na undead sa mansyon na maaaring may ilan ng naroon bago pa ang mga pagkawala. Nagpatuloy sila sa pag-explore at biglang nakita nila ang kilalang Count of Montes sa isang madilim na silid. Lumitaw ang isang misteryosang babae na nagngangalang Draitna mula sa Black Swan at tinanggap sila. Kinokontrol niya ang mga undead gamit ang mahiwagang sinulid at ang kanyang necromancy. Tinanong ni Light kung narito siya para tulungan ang mga nawawalang adventurer, pero natawa lang siya at sinabing ang layunin niya ay puksain ang Master of Fruits. Nagsimula ang labanan at para iligaw si Lena, binuhay muli ni Draitna sina Bork at Shira na dating mga guro ni Lena. Nanigas si Lena sa pagkagulat pero binalaan siya ni Ayla na kailangan niyang kumilos. Samantala napagod na si Draitna sa pag-analisa ni Ayla at sinubukan siyang patayin pero sumalo si Light para protektahan siya. Gayunman napakahirap ng laban dahil sa dami ng kalaban. Naalala ni Lena kung paano siya tinulungan ni Bork at Shira noong nakaraan at labis siyang nalungkot na makalaban sila. Pero nang maputol niya ang mga sinulid na mahika, ay naramdaman niyang nakiusap ang mga ito na palayain sila sa kanilang pagdurusa. Sa luha ay tinuldukan niya ang kanilang paghihirap. Pagod na sa labanan-laban sa napakaraming undead, tinanong niya si Ayla kung kayang lumikha ng necromancy ng mas maraming zombie. Sumagot ito na hindi kaya lang nitong kontrolin ang mga dati nang naroon. Kaya nagtataka sila dahil nasa loob sila ng mansyon at hindi sa sementeryo. Sinubukang muling suriin ni Ayla ang sitwasyon, pero biglang nagalit si Draitna at umatake. Kaya nangakong tatanggalin ni Light ang nakanggising iyon sa kanyang mukha at inilagay ang lahat ng lakas niya sa susunod na atake. Tinanong ni Light ang dalaga kung natuklasan na ba niya ang dahilan sa napakalaking pagdami ng mga zombie. Sa isang pantasyang mundo, kung saan nakukuha ang espesyal na kakayahan sa pagkain ng sinaunang prutas, nangangarap si Light Underwood na maging isang dakilang adventurer kasama ang kanyang kaibigang si Lena at sabik nilang hinihintay ang mga kapangyarihang magdadala sa kanila sa kaluwalhatian. Nakamit ni Lena ang kakayahang Holy Sword, kaya siya ay kabilang sa mga pinili, habang sa kasama ang palad si Light ay nakatanggap lamang ng titulong Fruit Master, isang kakayahan na nagpapabilis sa pagtatanim at pag-ani ng prutas, pero walang silbi sa kanyang pangarap na maging adventurer. Binalaan pa siya ng Holy Sister na bawal kumain ng prutas ng higit sa isang beses dahil maaaring magdulot ito ng kamatayan. Nabigo sa kanyang kinabukasan bilang mandirigma, tinanggap ni Light ang buhay bilang magsasasaka, habang si Lena ay pinadala sa Holy City upang sanayin bilang isang maalamat na mandirigma. Nagtuon si Light sa pagtatanim at pagbebenta ng prutas. Kahit mabilis siyang yumaman, pakiramdam niya, may kulang pa rin. Nagbago ang lahat nang dumating si Ayla na iniwan ng pinuno ng baryo sa kanyang pangangalaga. At sa simula ay mahirap, pero kalaunan ay naging komportable silang magkasama. Isang araw naghanda si Ayla ng nilaga, gamit ang mga prutas na nagbibigay ng kakayahan, at hindi niya alam na bawal kay Light na kumain ulit. Pero imbes na mamatay, nagising sa kanya ang bagong kakayahan, immune siya sa lason ng sinaunang prutas, at higit pa rito nakakuha siya ng tunay na lakas para lumaban. Si Ayla naman ay nakakuha ng kakayahang Sword God na nagpapalakas sa kanya at nagbibigay ng resistensya laban sa mahika. Determinado si Light na subukan ang kanyang bagong kakayahan, sinubukan niyang putulin ang punong hindi niya magawa noon at nagawa niya ito ng madali, kaya masaya siyang nagpunta sa Adventurers Guild para sa kanyang pangarap at sinamahan siya ni Ayla. Namangha sila sa iba't ibang kakayahan ng mga adventurer, pero ang kakaiba kay Light ay siya lang ang may dalawang kakayahan. Hindi nagtagal, may mga maton na ng asar at tinawag siyang simpleng tindero ng prutas. Isa ang umatake, pero nagulat ang lahat nang madali niyang napigilan ito dahil sa kanyang bilis ng reaksyon.
Tumakas ang mga maton at sa wakas nakatanggap siya ng unang misyon na pumatay ng espesyal na slime na may matinding depensa pero natalo niya ito sa isang hampas. Sa kanilang pagdiriwang biglang may sumigaw ng tulong dahil inatak ng ogre ang mga maton at ginamit si Light bilang panakip. Ngayon siya ang pinagtutuunan ng halimaw at binalaan siya ni Ayla na kahit lumakas ang kanyang espada mahina pa rin ang katawan niya, kaya delikado pero determinado si Light na patunayan ang sarili. Sa critical na sandali, nag-unlock siya ng technique na demonic slash at napatay ang ogre sa isang atake. Napatunayan sa guild ang kanyang kakayahan at nagsimula na ang kanyang landas bilang adventurer. Nang muli niyang makita si Lena, ikinagulat niya na nagkunwari itong hindi siya kilala, kaya nagpasya siyang huwag na lang pilitin at sinunod ang mungkahi ni Ayla na kumain ng pizza habang hinihintay ang bayad sa kanilang misyon. Pero biglang nilapitan siya ni Lena na nakatakip at tinanong kung bakit siya nasa guild, gayong dapat ay nagtatanim lang siya. Ipinaliwanag niya ang lahat at natuwa si Lena na natupad na ang kanyang pangarap. Pero seryoso ang usapan ng ibunyag niya na nagtatrabaho siya sa Sacred na pinili ng Holy Sister. Sa kabila ng mataas na sahod-laso ng kapaligiran at pinayuhan siya ni Lena na lumayo dito. Iginit ni Light na malaman ang buong kwento, kaya ikinuwento ni Lena ang nangyari 2 buwan na ang nakalipas nang pumatay sila ng isang ahas, gumamit ng sobrang apoy ang grupo, kaya nawasak ang maraming bukirin at nang sinubukan niyang komprontahin ang Holy Sister, sinabi nitong sapat na ang mapatay ang halimaw kahit libo-libong tao ang mawala ng tirahan. Nagpasya si Light na komprontahin si Grouse na nagyayabang sa kanyang panalo laban sa oso pero halatang arogante dahil pinatuyo niya ang ilog ng mga tao. Sinamantala ni Light ang sandali at hiniling ang paglaya ni Lena pero iniutos ni Grouse sa mga guwardiya na itapon siya. Nagbabala pa siya na kung magiging kalaban siya ng Sacred ay sisirain ng Holy Sister ang kanyang buhay bilang adventurer. Kinabukasan, nagdesisyon si Lena na umalis sa Sacred pero pinigilan siya ni Grouse dahil wala siyang pahintulot kaya nalungkot siya sa kanyang kapalaran. Biglang dumating si Light at inanyayahan siyang sumama sa kanyang koponan, pinaalala ang pangako nila kaya hinamon siya ni Grouse sa duelo. Sa laban gumamit si Grouse ng Swift God at nagawang basagin ang espada ni Light pero matapos suriin ang kanyang galaw ginamit ni Light ang isang walis tambo at tinalo siya sa isang hampas. Nagdiwang ang lahat at sumama na si Lena sa kanila. Isang linggo, matapos nito nagsimulang magtrabaho ang grupo pero dahil kaaway nila ang Sacred binigyan sila ng mababang misyon tulad ng pagtanggal ng daga at pagkukumpuni ng bubong na may maliit na bayad. Nalungkot si Ayla na baka hindi na sila makakakain ng pizza pero masaya si Lena dahil ginagamit na niya ang kanyang kakayahan para tumulong sa nangangailangan. Isang bagong misyon ang dumating at pinapunta sila sa Montes Valley, kung saan 18 na ang nawawalang adventurer kabilang ang mga guro ni Lena. Ang kanilang misyon ay hanapin ang mga ito at tuklasin ang nangyayari. Sa kanilang pagdating sinalubong sila ng makapal na ulap at kakaibang mansyon, biglang nadapa si Ayla at nadamay silang lahat pero nailigtas ni Light gamit ang kanyang espada. Pagbagsak na paligiran sila ng mga undead na kapag nakagat ay nagiging zombie at mas delikado dahil nananatili ang kanilang kakayahan. Nakitang naging halimaw ang mga kapwa-adventurer pero ipinagtanggol siya ni Lena at nagpatuloy sila papunta sa mansyon. Nakipaglaban sila at ipinakita ni Lena ang kanyang galing habang nag-aalinlangan si Light. Inatek si Ayla ng isang dambuhalang halimaw pero nailigtas siya ni Lena at nangako si Light na hindi na siya muling magdadalawang isip. Sa kanilang pag-explore, natagpuan nila si Draitna ng Black Swan na kumokontrol sa mga undead gamit ang necromancy. Ginamit niya sina Bork at Shira laban kay Lena, pero pinutol ni Lena ang mga sinulid at pinalaya sila sa pagdurusa. Napagod sila sa laban at nagtataka kung bakit napakaraming undead gayong wala sila sa sementeryo. Biglang nagalit si Draitna at umatake kaya nangako si Light na tatanggalin ang ngisi nito at inilagay ang lahat ng lakas niya sa susunod na atake sabay tanong kay Ayla kung natuklasan na ba niya ang dahilan ng pagdami ng mga zombie. Sa pagpupulong ng 4 na pinuno ng guild naroon si Flowery Hat, ang ulo ng pananaliksik si Barba Tiger, ang ulo ng seguridad si Gravedigger, ang ulo ng pananalapi, at ang kinatatakutang si Sister Sacred, ang ulo ng inspeksyon. Pinuri niya si Lena sa nagawa sa mansyon ni Count Montes, pero naging mausisa si Ayla at kinamit ang kanyang kakayahan para siya sa atin ang madre, ngunit may kakaibang napansin. Tinanong ni Sister Sacred si Lena tungkol sa Evil Dragon, pero una siyang nagtanong tungkol kay Dracna ng Black Swan na agad iniiwasan ng madre at ibinalik ang usapan sa dragon.
Inilahad ni Lena ang isang kaliskis mula sa mansyon na maaring magamit para masubaybayan ng dragon at kapalit nito, hiningi niya ang mga ulat tungkol kay Dridena. Laking gulat nila nang pumayag si Sister Sacred, pero binalaan silang hindi ito nangangahulugang may resulta. Sa kanilang pagsisiyasat na diskubre ni Ayla na 2 taon na ang nakalipas sa kabiserang Athena, isang batang babae na si Drachna Belbury ang nakakuha ng kakayahang necromancy matapos kumain ng prutas at ang nagsuri noon ay si Sister Sacred mismo. Binalewala lang ito ng madre na nagsabing libo-libo ang binibigyan niya ng kakaya-kayahan bawat taon, pero alam ni Lena na may koneksyon. Ipinahayag ng madre na buburahin ang record ng Liberia dahil umano sa irregularidad ng kanilang pagkakabuo. Dumating si Light at narinig ang desisyon kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit biglang nagbago ang isip ng madre at pinigyan sila ng pagkakataong makabawi sa pamamagitan ng pangangaso ng isang S-rank monster. Pinaghinalaan ni Lena na patibong ito, pero masigasig na pumayag si Light na gustong gumawa ng pangalan sa kasaysayan. Muling sinubukan ni Ayla na suriin ang madre, pero wala siyang makita kaya lalo silang nagtaka kung ano ang kanyang itinatago. Biglang inanunsyo ni Gravedigger ang pagbabawal ng armas sa guild at pinagmulta si Light, pero nakaiwas siya sa parusa sa pagsasabing bahagi lamang ng armas ang dala niya bilang bahagi ng misyong ipinataw. Ngayon kailangan nilang maghanda para sa mapanganib na hamon habang sigurado si Light na may tinatago si Sister Sacred. Nahihirapan si Light sa pandayan habang sinusubukang magpanday ng espada dahil karamihan sa distrito ay kumakampi sa Holy Sister at tumatangging tumulong. Iminungkahi ni Luxorius na humanap ng alternatibo at inirekomenda si Bolt na may maalamat na panday. Samantala, ipinagpatuloy ni Lena ang kanyang paglalakbay iniisip kung ano na ang kalagayan nina Light at Ayla. Sa daan nasaksihan ni Light ang isang babae na hinahabol ng 3 lalaki at agad siyang nakialam at itinaboy sila gamit ang isang hampas. Nagpakilala ang babae bilang si Monica at inimbitahan siya sa kanyang bahay para sa tsaa. Pero tumanggi si Light dahil nais niyang pumunta sa pandayan ni Bolt. Laking gulat niya nang sabihin ni Monica na siya mismo ang may-ari ng pandayan. Sa pagdating napansin niyang walang ibang manggagawa, pero ipinaliwanag ni Monica na siya lang ang nagpapatakbo ng lahat at ipinakilala ang sarili bilang panday na si Monica Bolst. Bilang pasasalamat, ipinakita niya ang kanyang obra, isang butas-butas na kawali para sa paggawa ng bilugang pancake may kasamang naalis na hulmahan. Ang halaga nito ay 2,000 gintong barya, pero inalok niya kay Light sa halagang 1,000 pa rin mahal. Ipinaliwanag niya na ito rin ang dahilan kung bakit siya hinabol ng mga lalaki dahil inalok niya rin sa kanila at inisip nilang panloloko. Sa kasalukuyan, nakatuon siya sa paggawa ng gamit pambahay na pumukaw ng interes ni Light, lalo na sa kasangkapang panghardin. Dahil dito nagdesisyon si Monica na gumawa ng perpektong gamit para kay Light gamit ang kanyang kakayahang Superforge na nagbibigay ng espesyal na katangian sa metal. Mabilis niyang nalikha ang gunting pang-ani at pinasubok kay Light na mamutol ng kahoy na kanyang ikinagulat dahil sa tibay nito. Humiling si Light ng espada, pero maring tumanggi si Monica at sinabing kinamuhian niya ang paggawa ng armas. Iginiit niyang ibenta na lang ang kanyang kawali dahil nais niyang kilalanin bilang artisan nang hindi gumagawa ng sandata. Ipinaliwanag niya na maaaring iniisip ni Light ang orihinal na pandayan ng Bolst na pag-aari ng kanyang amang si Evil. Labis na abala si Evil at natatapos lamang ang 20% ng kanyang lingguhang utos. Nang hilingin ni Monica na pandayin siya ng espada para kay Light, tumanggi siya. Malamig ang ugnayan ng mag-ama dahil gumagawa ng sandata si Evil para sa mga kahina, hinalang mga ngalakal habang nakatuon si Monica sa gamit pambahay. Ibinunyag ni Kane ang alagad ni Evil na dati silang magkasama hanggang sa salakayin ng mga bandido ang isang karwahe at napatay ang lola ni Monica gamit ang sandatang gawa niya mismo. Dahil dito tumanggi na siyang gumawa ng armas at lumayo sa kanyang ama. Samantala, si Zamdo, isang makapangyarihang kliyente ni Evil, ay umorder ng napakaraming armas at nagbanta na pipilitin si Monica na pandayin ang mga ito kung hindi siya susunod. Para maprotektahan siya, pumayag si Evil at nakiusap kay Light na huwag ibunyag ang katotohanan. Kinagabihan inimbitahan nina Light at Ayla si Monica kumain ng pizza at bilang pasasalamat siya ang nagbayad. Subalit sa ibang dako, nakipagkita si Zamdo kay Sister Sacred na nag-utos na pabilisin ang paggawa ng armas at hulihin si Light. Habang nagdiriwang sila, biglang dinukot si Monica at iniwan ang isang sulat na nag-utos kay Light na pumunta mag-isa sa Underground Coliseum. Galit na galit si Evil at gustong lumaban pero pinakalma siya ni Kane at nagpasya si Light
na pumunta mag-isa. Sa Coliseum, pinalabas ng mga dumukot ang isang dambuhalang toro at sabay-sabay nilang inatake si Light. Pero mabilis niyang tinapos ang laban gamit ang kanyang kakayahang Jigglypuff para patulugin ang lahat. Sa wakas na iligtas si Monica at sa kanilang pagbabalik nagdiwang ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Kahit siya ay nanatiling tulog dahil sa fairy dust, pero magigising din siya sa lalong madaling panahon.